Good morning. It's a joy to have this privilege to preach the Word of God to you this morning. It was July 2013 nung una ako makapunta sa Dubai. I was working on a project that time and nataon na Ramadan yon. And kapag Ramadan, pinagbabawal na kumain in public to respect those who are fasting. So kaya maraming mga restaurant na sarado sa umaga. But I was there. I was aware na Ramadan, bawal kumain. Pero pwede kang bumili at mag-take out and then kainin mo sa bahay mo. So, that's what I did. But nung andun ako sa food court, nakita ko may mga kumakain. Sabi ko, baka pwede naman pala kumain. So, bumili ako ng pagkain ko, umupo ako doon. At mga nakakailang subo na, biglang may lumapit sa akin ng security guard. At sabi niya sa akin, "Sir, bakit po kayo kumakain?" So sobrang kinabahan ako kasi sabi ko baka ito na yung katapusan ko. So I was, hindi ko alam kung ano yung parusa, pero I think worst can happen. You can be imprisoned or baka mapadeport ka nang wala sa oras. But the security guard has been gracious to me, explained to me na yung mga pwede lang kumain dun sa food court ay yung mga bata at mga elderly. So dahil nakita ko makain yung mga bata kasama yung matatanda, I thought pwede kahit sino. So dali-dali akong umalis at tumakbo ako sa hotel at dun ako kumain. At so salamat sa Diyos na ako ay hindi nakulong. So, the point is, yung ignorance natin sa law does not excuse us. So, pagka nag-violate tayo ng law, when we break the law, mayroong katapat na parusa. I'm thankful do sa grace, nung security guard na hindi niya ako ni-report, but warned me. So, tulad din niya ng pag-aaral natin ngayong umagang ito, Peter doesn't want his readers to be unaware of God's commands. Kung paano sila mamumuhay as Christians, as exiles sa mundo, so that they might glorify God as they relate to the society that they are in. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa 1 Peter, we can recall na isinulat ni Peter ang letter na ito para sa mga elect exiles of the dispersion. If you can open your Bible sa 1 Peter chapter 1, you can see that he addressed this to this certain group of people who are residing sa northern provinces, Roman provinces na ngayon ay modern Turkey. So these Christians are confused. They were discouraged by the persecution they are experiencing. Kaya si Apostle Peter, sumulat siya sa kanila para sila ay i-encourage. Encourage para magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan nila. At sabi nga ni Peter sa chapter 1 verse 6, na dumaan man sila sa mga pagsubok na ito ay pansamantala lang or temporary. Peter also reminded them of the fullness of their salvation, which is their inheritance, according to chapter 1, verses 3 to 4. Itong salvation na ito ay biyaya ng Diyos upang sila ay magkaroon ng pag-asa. Pag-asa na hindi lang sa buhay na sa mundong ito, kundi ang buhay sa piling ng Diyos sa kalangitan. And so these Christians are exiles, mga estranghero, mga dayuhan. Their identity is in Christ. They have an imperishable inheritance that is kept for them in heaven, na hindi masisira, hindi mabubulok. They are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, and a people for God's possession, to proclaim His excellencies, to call them out of darkness into His marvelous light, according to chapter 2, verses 9 to 10. So ito ngayon yung frame ng picture of what Peter is trying to paint.
Pinaparating ni Peter sa kanyang mga mambabasa na ito ang inyong identity. Tinawag kayo at pinili ng Diyos. Tinawag niya kayo sa buhay na kabanalan. At kalakip sa buhay na ito, sa kanilang pagsunod kay Kristo ay ang mga pagsubok na kanilang haharapin, pagdadaanan habang nabubuhay dito sa mundo. So ang mga pagsubok sa buhay ay parte yan ng buhay ng isang Kristiyano na tapat na naglilingkod sa Diyos. So this is true to these early Christians. It is true throughout the history of faithful Christians who have gone ahead of us. And it is true until this day for us. At patuloy na magiging totoo hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. So tayo ay nasa iisang bangka. Ito ang nilalaman ng unang part ng sulat ni Apostle Peter. Kaya ang question ngayon is, sa kabalaan ng lahat ng ito, how should Christians relate to this world we live in? So in chapter 2, verses 11 to 12, Peter gave this command. As sojourners and exiles, abstain from the passions of the flesh. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So ito ay part pa din ng isang reality that we are living in. Nabubuhay pa din tayo dito sa mundo at hindi maiwasan yung mga conflicts sa ating mga relationships. So we are constantly living in this theological tension that is called the already and the not yet. The tension that we Christians have already possessed all the spiritual blessings in Christ, but we do not experience the fullness of these blessings yet. So there are these struggles and groanings that we experience. So the passage that we are going to consider this morning is part of where Peter gave instructions on how we are to relate to, first, the authorities and the state, second, in the relationship of husbands and wife, and finally, in the relationship with one another inside the church. So today, we will only focus on the first part, which is the instruction Peter gave on how we should relate to the authorities that God placed over us. So we will read the passage in 1 Peter chapter 2, verses 13 to 25. So let me read it for us. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. Honor the emperor. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing when, mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued trusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on a tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned the shepherd and overseer of your souls. So I have divided our passage into 3 points. So if you are taking down notes, the first point is, be subject to earthly rulers, which will cover verses 13 to 17. The second point,
is be subject to your master. This will cover verses 18 to 20. And the third point will be Jesus, our great example, verses 21 to 25. So again, first point, be subject to earthly rulers. Second point, be subject to your master. And third point, Jesus, our great example. So let's talk about the first point, be subject to earthly rulers. So the command here, to be subject, means to submit or magpasakop. At ito ang instruction ni Peter sa mga Christians na nandun sa Roman provinces na kung saan sila ay nakatira. If you recall the history, Rome was the superpower of its time. Na-conquer nila halos lahat ng bansa that are known that time. At once nasakop sila nila ang isang city or isang bansa, the Senate of the Roman government would appoint a governor who will rule that province. If you remember Pontius Pilate, he was a governor who was assigned in the Roman province of Judea na kung saan nag-cross sila ng landas ni Jesus. And when you are under the Roman rule, you do not become a Roman citizen automatically. So if you're not a Roman citizen, you do not have much privilege. If you remember Paul in the book of Acts, when he was petitioned by the Jewish leaders na ipapatay dahil sa kanyang patuloy na pangaral ng salita ng Diyos, he exercised his right as a Roman citizen and he appealed his case to Caesar, the emperor of Rome. Now, as to who is the ruling emperor during this time, if you are curious, nung sinulat ito ni Peter, there are two possible emperors depending on the dating scheme na ginamit. Now, some would say it was Nero and some would say it was Emperor Domitian. But in any case, both have their share of abuse of power and just for the sake of staying in power. So ngayon, this is the backdrop of Peter's primary audience here. They are under the Roman Empire, ruled by the emperor and overseen by a governor. And this is the human institution that God placed His people. And yung instruction or command coming from Peter was for them to be subject to the emperor and to the governors, not for their sake, and not for Peter's sake, but for the Lord's sake. Alang-alang sa Diyos. And why? Why are they to subject themselves to the authorities? So let's look at number one, no? Subpoint. Number one, because primarily it was God who sent them. God is the ultimate authority at ang authority na meron ng mga government dito sa mundo ay delegated authority from God. To have a government is a display of God's common grace. Ang bawat bansa, no, ay merong some sort of government that is ruled by men. At of course, if it is ruled by men, these people are sinners. But God is using this as means to put in order in His creation. So, the government is the one who constitute the law, and then they also set up law enforcement agencies like the police, the military. And also, hindi lang yon, they would set up a justice system so that any violators or lawbreakers can be punished, and so yung mga victims ay magkaroon ng justice. So sa pamamagitan nito, magkakaroon ng peace and order. But it is also not just punishing the lawbreaker, but also commending those who are law-abiding citizens, as what we can see in verses 13 to 14. So, if we're going to look at our world today, meron tayong mga bansa na kino-consider na mga fragile states. So ito yung mga bansa na
weak and ineffective sa kanilang central government to the point that they have no control over their territory. Ito man ay sa larangan ng ekonomiya ng kanilang bansa or sa social issues o mga political issues, no? And that is why we can appreciate God's common grace if we have a form of government that is functioning, although not perfect. Just think about the countries like Yemen, Afghanistan. So these countries are fragile states. They are sometimes called a failed state. So second, this is the will of God for us to submit or to be subject to our government. That by doing so, you should put to silence the ignorance of foolish people. So submission to the authority is God's will. Dahil alam natin na si God yung nag-establish ng authorities na ito. So our submission, which is good and pleasing to God, will put to silence the ignorance of foolish people. But how can that happen? At sino yung mga foolish people na ito? So these foolish people are those who do not believe in God. Those who do not put their trust in God. They do not know the things about God, and they do not know about God's will. Maybe they are wise in the eyes of men sa mundong ito, but alam natin that all earthly wisdom is foolishness to God. So they mock those who believe in God when they suffer. So tulad na lang ng binasa natin kanina, if you remember sa Daniel chapter 6, kung saan nakita natin yung story ni Daniel, him being one of the 3 of the highest officials sa kingdom ng Babylon. And dito makikita natin yung parallel of the situation ng mga audience si Peter. Daniel is a Jew. He happened to be in Babylon because they have been conquered by Babylon. It is a form of God's punishment sa Israel. So Daniel is also an exile. Siya ay nasa Babylon. But he is not just an ordinary citizen there. He is one of the highest officials. At paano dinescribe si Daniel? He is distinguished above all other officials. So dahil dito, kinanggitan siya ng mga kasama niya. Naghanap sila ng kanyang kasiraan para i-assassinate yung kanyang character, but his enemies failed to find anything. So, what did they do? They attacked his faith in God by influencing King Darius to make an ordinance that they know Daniel will not give in because he's a man of integrity. And so they can harm him, and then makikita natin, ito ang gawain ng mga foolish people. Daniel did not fight back. Instead, he kept doing good. He remained faithful to God. Hindi ibig sabihin na if you do good, then you will put to silence foolish people and hindi ka na nila papakialaman. They will just let you go and do what you want to do. No, in some cases that might be true, but we can always expect opposition and sufferings as a result of our good deeds and our obedience to God. So this is the freedom that Peter is referring just to verse 16. So let's look at verse 16. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. So as God's people, we have received freedom. Tinanggap natin yung kalayaan na ito mula kay Kristo. And mayroon tayong kalayaan para gawin yung mabuti, kung ano yung tama. Mayroon mga instances sa New Testament, kung saan itong kalayaan na ito, itong liberty, yung freedom na meron yung isang Kristiyano ay nami-misunderstood or nami-misapply. Paano? So I mentioned earlier about the theological tension of the already and not yet. So there are some believers in the New Testament who misunderstood when, like for example, si Paul, nung sinabi niya,
Our citizenship is in heaven. You are no longer a slave, but a slave to Christ. So isipin nila ngayon na kung citizen ako ng heaven, so why do I have to pay taxes dito sa mundo? Kung slave na ako ni Christ, then hindi na ako slave ng master ko. Pantay na lang kami. And this is when the conflict and the confusion begin. Na para bang incompatible yung teaching ng Bible sa day-to-day living ng isang Kristiyano. And that is why Paul and Peter are giving these imperatives sa mga audience nila dito. Historically, ang mga Jews are notorious rebels. They are prone to rebel against their kings na hindi Jewish. So they take seriously yung teaching na meron sa Deuteronomy chapter 17, verse 15. That says, "Be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite." So ito yung command sa kanila. This was written by Moses, no, sa Deuteronomy. So they are so zealous about this teaching that they have missed the point and took it out of context. Kaya nga nung dumating si Jesus and nireveal niya yung sarili niya as the Messiah, hindi siya matanggap ng mga Jewish leaders, no? Why? Because Jesus was just a carpenter. And what are they expecting? They're expecting someone who would lead them politically, a military leader who will liberate them from Rome and reestablish Israel. So this is the background and all the factors that conspire to this wrong notion about freedom. Freedom in Christ. And how it relates to their submission to the authority. Kaya even si Paul, in Romans chapter 13, commanded the Christians in Rome. Basahin natin. Romans chapter 13, verses 1 to 7. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. So, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So, just by reading a portion of this chapter, makikita natin that Paul is teaching the same as what Peter is telling his audience dito sa letter ni Peter. So, in fact, before, dito sa Romans chapter 13, sa chapter 12, Paul was teaching about Christians to live peaceably with all and never avenge, no? But leave it to the wrath of God. So, brothers and sisters, this is the right way of exercising this freedom that we have as Christians. So nung kami ay nasa UAE pa, we are grateful for the Lord na binigyan niya kami doon ng church at na malaya kami nakakapag-gather at makapanambahan. Ang ipinagbabawalan ng government doon ay ang proselytize or i-induce mo para pilitin siya na mag-convert sa pananampalataya mo, no? But you are free to exercise your religion. But here, sa atin sa Pilipinas, mas may kalayaan tayo kasi pwede tayong mag-street evangelism, pwede tayong mamigay ng tracts, no? But despite na hindi yun kayang gawin, hindi yun pwedeng gawin ng mga Christians doon,
ginamit pa din, no, ng Christians yung kalayaan nila to do good by inviting Muslims, non-Christians, other religions na dumalo sa kanilang mga bahay, being hospitable, and also inviting them to the church, no, so that they can hear the gospel preached. So this is the kind of freedom that no government or human institution can take away from us. Now, Peter also mentioned the misuse of this freedom. Merong misuse. And for the purpose of covering up for evil. Ano ibig sabihin nun? It means justifying wrong or evil choices, such as an example, no, our submission to authority as an excuse to do something sinful. Hindi porket na sinabi ng gobyerno, gagawin na kagad natin at susunod na tayo. Kung halimbawa tayo ay sakupin ng China, no, at ipagbawal ng government ng China na mag-gather mga Christians sa churches at bawal nang i-preach yung gospel, no? So by no means we will not keep silent, no, in sharing the gospel and meeting together. So this is an example of the limits that the government can impose to the church when the government legislate a law that is against God's commands. And by doing so, no, it encompasses the imperative commands ng verse 17. So let's look at verse 17. To honor everyone, meaning no exemptions, anumang lahi, anumang edad, we have to honor everyone. To love the brotherhood, to fear God, and to honor the emperor. Notice here, no, how Peter gave these imperative commands. For all people, it is to honor and love. But only to God, he mentioned fear. So friends, kapag naipagbaliktad natin ito, that instead of fearing God, we fear man, this will cause us to please man. We will be man pleasers and we will not be able to please God. But the fear of God makes us wise and will cause us to please God all the more. And after all, sa verse 13, it tells us that we are to submit to every human institution for the Lord's sake. Our second point, be subject to your master. Let's look at verses 18 to 20. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing, when mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. So, yung servants and slaves are common during this period ng kanilang history. According sa history, ang economy ng Roman society ay highly dependent sa slavery. People get into slavery because of various reasons. No? Yung iba sa kanila, dahil nga nasakop sila ng Rome, then naging mga slaves sila. Ang iba naman, voluntarily. Dahil sa kanilang kahirapan, they will sell themselves as a slave. Ang iba naman ay pinanganak sa pamilya who were also slaves. Kaya ang slavery sa panahon na ito ay hindi base sa racial profile ng isang tao. Unlike sa panahon natin ngayon, when we talk about slavery, no, we only think about the African slave trade that happened sometime between 14th and 17th century. So dahil ganito yung setup ng Roman society, marami ang mga slaves. Marami ang mga bond servants doon sa population nila. Many of them became Christians, and even si Paul in his letters to the different churches, no, may mga instruction siya na naka-address directly sa mga bond servants. If you read Ephesians, Colossians, no, you will see these direct commands to the bond servants. Being a slave, of course, is not easy. It is difficult. Una-una, as a slave,
you are a property. And because you are a property, limitado yung mga karapatan mo, and you can be easily subject to abuse, exploitation ng mga owners mo. That is why Paul also instructed ang mga masters who are Christians to treat their slaves in kindness. But here, Peter only addressed the servants. There was no mention of masters. Given their situation, napakadali para sa isang Christian slave para kapuotan yung kanyang amo kapag siya ay minamaltrato. Kaya ni-remind ni Peter ang mga servants na magpasakop kayo at irespeto ang inyong mga amo. Hindi lang doon sa mga mababait, pero ganun din sa mga hindi makatarungan. And we can see sa verse 19 why. No? For this is a gracious thing, when mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. Suffering unjustly. So ito yung premise, no? That when you are mistreated, sa kabila ng pagrespeto na binibigay mo at maayos na pagtatrabaho at paninilbihan, you are suffering unjustly. Kasi sabi ni Peter, sa verse 20, if we are going to look at it again, now what credit is it if you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. Para sa isang Christian na alipin, na hindi ginagawa ng maayos yung trabaho niya, walang credit doon kahit na kaya parusahan ka, karapat dapat lang. So that is not suffering unjustly. You have put yourself in that situation, and that is not just an offense to your master, but a sin against God. Let's look at 1 Timothy chapter 6 verse 1. Dito mababasa natin kung ano ba yung expectation sa isang bondservant or slave. So sabi ni Paul kay Peter, let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters are worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. So imagine a Christian slave. Magpapaalam siya na sa kanyang amo na, boss, mag-church ako sa Sunday. At pinayagan siya ng boss niya. Pero bago siya umalis papuntang church, iniwan niya yung mga hugasan, hindi niya inayos yung bahay. And then, natapos yung church, hindi pa siya umuwi kaagad, late siya umuwi. So ngayon, instead na matuwa yung amo niya, ano mangyari? Magagalit. And that misrepresents God. It is not how the Lord wants Christians to conduct themselves. But if this was the scenario, nagpaalam yung Christian slave sa kanyang boss para mag-church, pinayagan siya, at bago siya umalis sa puntang church, inasikaso niya lahat, nilinis niya yung bahay, and then after ng church, umuwi siya on time, no? Pero nagalit pa rin yung amo. No? Pinagalitan siya, pinarusahan. At ito yung sinasabi ni Peter sa verse 20, na when you do good and nagsuffer ka pa din and you endured, this is a gracious thing in the sight of God. Itong phrase na to, this is a gracious thing, was repeated twice, highlighting that God is pleased even if it resulted to unjust suffering. It is commendable, it is pleasing, it is God-honoring to suffer unjustly because of doing what is good. This is how true freedom is expressed. Katulad ng nasa first point natin kanina. No one can take away your freedom to do good. You are free, though you are a slave. Second class man, ang tingin sa iyo ng mga tao sa society
But in the eyes of God, He is pleased in how you are conducting your life as a Christian. So, some of you might say, so okay lang na maltratuhin ako ng boss ko. Hindi na ako magsusumbong, hindi ko poprotektahan yung sarili ko. Is that right? Of course not. We are now living in a different generation and praise God for that. Tayo ngayon ay mas nasa mabuting kalagayan. Ang mga empleyado ngayon ay protected ng mga batas at meron ding mga company policies that protects employees from being abused, being mistreated, at ma-exercise yung karapatan natin. So meron tayong karapatan na dapat irespeto ng ating mga boss at mga employers. So kung meron mang violation sa ating mga karapatan, at merong violation sa company code of conduct, mga batas, then meron tayong pwedeng dalhin sa attention ng mga proper authorities. So paano natin ngayon may apply ito sa panahon natin ngayon? Well, let's start asking. Kamusta yung relationship natin sa ating mga boss or sa ating mga employer? Meron ka bang boss na kung kailan 15 minutes na lang, mag-aalas 5 na, saka siya maraming iutos sa'yo, saka siya maraming ipapagawa? Or are you in a situation na mas paborito ng boss mo yung kasama mo sa trabaho? Kaya siya yung laging na-recognize, siya yung laging napopromote. At kung i-assess mo naman ang situation mo ngayon, why are you suffering sa work? Ito ba ay dahil sa unjust treatment ng company or ng boss mo? Or dahil hindi mo ipinagbubuti yung trabaho mo? So brothers and sisters, huwag sana tayong magsawa na gawin ang tama at kung ano ang ikalulugod ng Diyos sa ating mga trabaho at sa relationship natin sa ating mga amo. Huwag natin sabihin, bakit pa ako mag-effort hindi naman ako mapopromote. Yung paborito is yung ka-office mate ko. So alalahanin natin na ang pagtupad sa mga obligasyon natin sa ating trabaho ay paglilingkod natin sa Diyos. Paul made it very clear sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24. While addressing the bondservant, sabi niya, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. So in addition to all this, Peter gave the ultimate reason or the indicative why we are to subject ourselves to the authority God placed above us. Why should we continue to do good despite ng mga injustices? And that brings us to our third and final point. Jesus, our great example. So let's read again verses 21 to 25. For to this you have been called, because Jesus Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed, for you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. So this was the second time sa letter ni Paul ni Peter na nakita natin yung word na called. Yung unang paggamit ni Paul sa chapter 2 verse 9, where they are called from darkness to his marvelous light. And this calling has a ripple effect. The call from darkness to light is the new life in Christ. And this new life in Christ results to obedience that bears the fruit of good works. This translates now to how Christians relate with the authorities that God placed above them, sa government at sa kanilang mga masters. And they are
to do it by doing good. And to further the point, Peter mentioned in verse 21, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Sa John chapter 13, si Jesus, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. At while He was doing that, sinabi niya sa kanila, "For I have given you an example that you should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him." And so this brings us back to the main theme of Peter's letter, which is the suffering of Christians. That Christians endure as exiles dito sa mundong ito. So if you are suffering right now, well, do not be surprised, because that is completely normal. All of us here today are struggling to fight sin, and that is part of the suffering we have to endure. You are struggling because you are torn between your self-will and God's will. And God is calling you to trust Him, to let go of that idol, to kill that sin, and find the true and lasting satisfaction that can only be found in Him. At para ipakita at i-highlight that letting go of your self-will, letting go of sin, and trusting God is all worth it, Peter invokes the words of Prophet Isaiah in chapter 53 of his book. So this was the prophecy of the coming of the suffering servant, which was fulfilled in Jesus Christ. And how Peter repeated these words, sabi niya, He committed no sin. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten. He Himself bore our sins in His body on the tree. By His wounds, you have been healed. So here, Jesus lived a perfect life. He committed no sin. A life that you and I could not live. Tayo bilang tao, meron tayong standard ng kabutihan. No? Alam ko to kasi, nung hindi pa ako Christian, ganito ako mag-isip. Dahil nag-aaral ako sa Catholic school, no? And maybe some of you also, we consider ourselves na mabuting tao kasi hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nagsisinungaling, o hindi tayo pumatay ng tao, or wala tayong inargabyado. Nagsisimba tayo tuwing linggo, nagro-rosary, nagno-novena, ano pa, nagpo-prosesyon, nagdadasal, nagpapanata. At dahil ginagawa natin lahat ng to, sa tingin natin karapat-dapat na tayo mapunta sa langit, sa piling ng Diyos. Pero ang problema, hindi ito ang standard ng Diyos. Ang standard ng Diyos ng kabutihan ay ang kanyang sariling kabanalan. At wala sa atin dito ang banal. Pero si Jesus ay banal. No deceit was found in His mouth. Kahit na nung siya ay ininsulto, criticize, He did not revile in return. He suffered the greatest injustice, but yet He continued trusting God who judges justly. How about you? Gaano na karami yung hindi magandang salita na lumabas sa bibig mo or sinabi mo simula kaninang umaga pagkagising? Paano mo tinanggap yung mga criticisms at insulto ng mga kaibigan mo sa trabaho? Or kapag ka nasingitan ka sa pila, nasingitan ka sa traffic, or napagbintangan ka, ano ang nagiging reaction mo? Do you still think that you are good? Did you respond katulad ng response ni Jesus? He did not revile. Let me tell you this. The Bible tells us na walang taong mabuti. No one is good. Walang mahanap sa Diyos. I have a little daughter. She's 10 months old. And kahit na cute siya, she's not good.
Kung maririnig nyo, nag-iingay siya because she wants to get attention. Kapag meron siyang gusto niya ibigay mo instantly. Because that is part of our instinct as sinful people. Pinanganak tayo sa mundong ito. Wanted the attention of everyone to be in us. Impatient. Gusto natin ngayon. Hindi namin tinuro sa kanya yon, and I hope we will not. But that is our nature. Kung papipiliin tayo kung sino yung paglilingkuran natin, lagi natin pipiliin ang kasalanan, hindi ang Diyos. At maliban na lang nabuksan ng Diyos yung mata mo para makita mo yung reality na makasalanan ka at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. No? Hanggang sa mabasa mo at marinig mo ito, na nakasulat sa Bible, no? Sa verse 24, He Himself, referring to Jesus, bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. So what does this verse imply? This implies that man, as a sinner, you are spiritually sick. A kind of sickness that is worse than cancer. And you cannot save yourself. You cannot heal yourself. At si Jesus ang sinugo ng Diyos Ama para kunin at pagbayaran lahat ng iyong mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. This is what it takes to appease God. Ang mga mabubuting gawa mo ay hindi sapat para i-appease si God at maalis ang kanyang puot sa kasalanan. It required the life of His only begotten Son so that you, as a sinner, can be reconciled to God. So that you, as a sinner, can be healed and be restored sa iyong spiritual sickness. At mas malala pa doon, you are spiritually dead. Patay ka sa kasalanan. So tignan natin sa chapter 3, verse 18 ng same book. Sabi ni Peter dito, inulit niya kung ano yung inaccomplish ni Jesus Christ para sa ating kaligtasan. For Christ also suffered once for sins, the righteousness for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. It couldn't be any clearer that if you are not a Christian, kung hindi ka Kristiyano, hindi mo maililigtas yung sarili mo sa judgment at sa puot ng Diyos. Jesus Christ is the one who suffered and died to redeem His people from the bondage of sin and death. So I urge you, my non-Christian friend, believe in Jesus. Trust Him that He is the one who paid the price for your sins, and He paid it in full. Also, katulad sinabi ni Pastor Allen kanina sa foundations, sa membership class natin, there are two responses that leads to salvation. It is to repent from your sins, talikuran ng kasalanan, at pagsisihan mo ang mga to, at tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. At sa pananampalataya mo sa Diyos at pagtalikod sa iyong mga kasalanan, hindi lang kapatawaran ng kasalanan ang matatanggap mo, kundi pati ang righteousness ni Jesus Christ. You will be justified. Ang ibig sabihin ay ibinilang ka ng matuwid, hindi dahil sa sarili mong kabutihan, kundi dahil lamang sa pananampalataya mo kay Jesus. Ibinilang ka na matuwid at karapat-dapat na tawagin na anak ng Diyos. This is the gospel. And this is what Christ has done. So maybe you have heard this many times. Every Sunday you are here. And I want to ask you, do you really believe this message? So I'd like you to hear this message with urgency.
Dahil hindi na alam kung hanggang kailan tayo sa mundong to. Kaya kung ilang beses mo nang napakinggan ang message na to, pero you're not heeding, praise God because God is being gracious to you to have this opportunity again today to hear His invitation once again. Merong line dun sa hymn na ang title, Come Ye Sinners, Poor and Needy. Ang sabi dun sa line na yon, if you tarry till you're better, you will never come at all. Ibig sabihin nito, kung maghihintay ka na maging maayos muna yung sarili mo bago ka lumapit sa Diyos, it will never happen. Hindi mangyayari yan. God is not calling those who are righteous, but those sinners who are poor and needy. So friend, recognize your need of a Savior. Because you might not have another chance. And if you are a Christian, Jesus is our great example. We have seen His life of obedience to God, even to the point of suffering and dying on the cross. We display this by our good works, not from our own, but as a fruit of the gospel sa buhay natin as we relate to the authorities God placed above us. Even though we suffer unjustly, as Peter said in 3:17, for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. So this is how we conduct ourselves in the manner that is worthy of the gospel. This is how the gospel people should live. It is interesting how Peter related suffering of Christ to submission to authority. We know that submission is unpopular in our secular society. Siguro kapag sinabi mo ngayon submission, ang isipin ng mga tao is about, MMA, UFC. Submission equates to defeat, weakness. No? What the word promotes is fighting for your right, fighting for your freedom, at the cost of what? The cost of division, convenience, relationships, and even chaos. Jesus lived under a Roman life, a Roman rule during His life. How great would it be if He led Israel into liberation from Roman rule and reestablished Israel? But why didn't He do it? Because He came to do His Father's will. He is the perfect example of submitting to God's will. Here is Jesus' prayer in Gethsemane, Mark chapter 14:36. Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will. So let me give you some practical applications how we as Christians submit to authority. Number 1, respect the law of the land. So ginawa ang mga batas na ito ng mga leaders na inuluklok ng Diyos para sa kaayusan ng ating bansa. Madami tayong mga magagandang batas. Meron din namang mga silly na batas. Ang problema lang minsan is sa implementation. But in any case, this should not be an excuse for us not to obey the law. We should pay our taxes at dapat na nagbabayad tayo ng tama, i-declare natin ng tama yung ating income. Kahit ultimong sedula, we have to declare yung totoong income natin. As long as ang batas na ipinapatupad ay hindi against sa command ni God, then we have to adhere. But if ever magpasa ng batas, halimbawa, same-sex marriage, at nakasaad sa batas na yun na walang sino man na church ang pwedeng tumanggi kapag mayroong same-sex couple na nagpunta sa church nyo at gusto nila magpakasal sa church.
At kapag tinanggihan mo yan, you will be legally liable. So what should we do? Of course, in that case, we will not adhere to that law because it is a direct violation of God's commands in the scriptures. What about if the law of the land fails us? And this is true to many of us. We have suffered injustices. No? Maliit man o malaki. So if the law of the land fails us, let us trust the Lord. Kung hindi man natin makuha yung hustisya dito sa mundong ito, mayroong pangako ang Diyos. Romans chapter 12 verse 19. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And this will happen. Number 2, respect the authorities. May mga authorities tayo na nagpapatupad ng batas tulad ng mga kapulisan, mga local government natin. No? Ang ibang sangay ng gobyerno natin ay may reputation na sa corruption. But that doesn't mean na hindi na tayo susunod sa mga rules. Sometimes, sa kagustuhan natin na mapabilis yung proseso, ay napipilitan tayo na maglagay, magpa-fixer. So let us not do that thing. Kahit na marami pa ang gumagawa nito. And by seeing that sometimes it becomes normal, it looks normal, but it's not. Lately, nag-viral sa balita yung immigration officers na pinapahirapan yung mga pasahero na babiyahe papuntang ibang bansa. And maybe that news infuriated you. But we are called to respect them and to submit them. So, don't curse them, but respect them. Number 3, respect our managers and employers. Paano? Let's do our work with excellence. Let's move away from mediocre jobs. Let us give our best with the competency that we have. When relating to difficult managers, kung masungit man or mahirap pakisamahan yung manager mo, kailangan natin na matutunan paano makisama sa kanya. No? Minsan kailangan lang natin na kausapin siya or medyo ilibre mo minsan ng kape para magkausap kayo. Kung may mabait ka naman na manager, do not abuse yung kindness ng manager mo. But show your appreciation by being diligent in the workplace. Patuloy kang maaasahan sa lahat ng kanyang pinapagawa. Respect our employers by doing the basic things. Like coming on time and leaving on time sa work. Be honest. Hindi yung relax ka sa trabaho sa umaga tapos mag-overtime ka sa gabi. And then, ipafile mo pa ng overtime. No? So, that's not right. So, we can mention a lot more ways we can practically apply this in our daily lives. But let us remember the reason why we should conduct our lives in this manner. It is not to please man, but it is because as Christians, we are called to submit to the authority that God placed above us by doing good. By doing good, we are representing Jesus Christ as He is our great example. Let us pray. Our Father in heaven, we are so used in grumbling, complaining, disrespecting the authorities you have placed above us. Turuan mo po kami na magpasakop, tanda ng aming pagtitiwala sa inyo bilang aming Diyos na pinaglilingkuran. Sa gayon kayo po ay maitaas, mag-glorify as we relate to the human institutions you have established. Help us to honor everyone, to love the brethren, to honor our leaders, and to fear you. In Jesus' name, amen.